mga jibarilo sila, mga kaibigan, papansinin po ninyo. Ganun. At kidlat. Siyempre, siguro, tayo natin yan, matatapos din yan mga kaibigan. Dito sa kabila, papansin niyo, dami di ba? Hello. Baguio Ops, good afternoon, Ma'am Elizabeth, good afternoon. Guys, tuloy-tuloy kayo kasi ang tabayanan natin, Wala namang abangan hustisya natin dahil kung sa... ano ba yung mga possible Wala nang hustisya mangyayari ang po dito. gobyerno na Kasi to. umagang-umaga pa ito eh. Lusobo nila na o Alas ano? 4, Anong no, gawin nila dyan alas sa 4 loob? siguro kasi 2 hours ago. Delikado sila Alas dyan ba? 4, alas 5 nung bumagsa or dumami Nagka-umpisa po na mga ito pulis ng dito, kwan. no? So, ngayon, nandyan sila mga kaibigan sa Problema na sa already, mga men and uniform. oras po natin, Men and women 7:22. uniform. At andito pa rin po no, ang ating mga kapulisan. At Sa may lang- magmumha po kayo. Kasi Palakihaw nila ang ang ating po mga kapulisan sa oras katawan na o ito, ang gobyerno talaga kapangam? namang mga dibarilo sila. No? Sa kabila naman, Yan mga na po ang kababayan ko, nangyari ngayon natin po sa ay ating mga ilan lang yan sa mga membro po ng DOGC. Actually, karamihan Kingdom po sa kanila Jesus ay Christ nandun kay, mismo sa harap, no? Sa harap, sa loob ng DOGC, mga kababayan. So, inarang din po nila, kung mapapansin nyo, ang SMNI, yung sasakyan po ng SMNI. Di ba? So, ganun po. Maging sa kabila, guys, meron din doon. Maging sa kabila, meron din doon. Bantayan ng DOGC laban sa katotohanan. Maraming salamat po, Mr. Ayan. Magkano kayo guys, kung may mga komento kayo, mag-comment na kayo sa baba po ng ating video. No? And abangan natin kung ano pa ang mga possible na mga kaganapan po dito. Ang Angel Control Pambisaya ay nandito lamang para po ibigay po sa inyo ang mga balita na nagpumula dito sa Davao Sa gawas mo no? City. Malamang nga baka ito talaga yung mga SAP, no? Na kung saan ay i-deploy dito. Pero mga kaibigan, malamang ho, baka nga ito talaga yun. Pero alam naman po natin mga kaibigan na yung mga SAP na ito, atin po yan. Magamping po yan ng sambayan ng Pilipino. Ayan. Yan nga po. Sir. Yan, thank you. Wala pa. Ma'am Saudi girl, good morning po. Thank you so much for being here. Guys, i-share po natin ang ating pong live. Okay, prayer for the Philippines. Maraming salamat po. Payag ba kayo? Hindi syempre, pero ang ating po dito ay para sa katotohanan. Dapat talaga protektahan na guys, nabuang ang mga bangat at dyan. Sobra, Mercili, good afternoon. Sasama sa pagsamba, mabait naman. Oo naman, mababait po yan mga kababayan, ating mga kapulisan. Atin naman yan, atin yan. Atin po yan. Ayan, oo, pero kami po dito ay nakaabang lamang, no? Sa mga possible na mangyayari dito. Kaya nga, ang tabayanan nyo lang po, mga kababayan. Ako, to be honest nandito po kami para ipakita sa inyo ang kaganapan dito. Ayan Ma'am Isra, magandang umaga po. Opo, actually kakagising lang namin. Wala nang ligo-ligo kasi pag-gising namin, nakita namin nakalive ang SMNI and nakita namin, sabi namin malapit na kami dyan. Kaya salamat. So, Ma'am Isra, magandang umaga. Star, good morning. Hindi, pupuntahan po namin ang City Hall maya-maya lamang. Ito nga, para sa na kayo namin kasi drug addiction. Ayan, so kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ganito po dito mga kababayan. Diba? By Orlando, hayaan nyo lang sila yung mga trolls po natin. Diba? Alam nyo mga kababayan, hindi lamang po yan. Yung nakikita po ng ating camera sa ngayon, hindi lamang yan. Marami pa po. Marami pa. Yeah.
Para naman makikita, tama po kayo, Greek tanglud. Yan nga, nagulat na ako eh. Parang ganun mga kaibigan. Parang pupunta sa... Oo, parang ganun. So, nakakalungkot lang na ganito po ang nakikita po natin. Alam ko po guys, hindi kayo natutuwa na ganito po ang nangyayari po sa bansa po natin. Diba? Oo. Okay no, nanonood yan si Tatay Digong at this time, no? So, si Tatay Digong naman, easy lang yan. And relax lang yan dyan. Pero at maraming salamat po. Yes, salamat kayo and subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel. Okay? Para kayo. About to pray! Kung nakikinig kayo at nanonood kayo kay Pastor, alam nyo kung anong sa pangalan ni Pastor. Puro pag-ibig ng ating dakilang Ama ang pinangalan ni Pastor. Puro pagtulong sa kapwa. Puro sa kauunlad ng ating bansa. Alam niyo ba ang nangyayari sa ating bansa? Nakikita niyo ba bakit kayo nang pinipinihan? Bakit kayo nang pumulang-pulagan? Alam niyo anong nangyayari? Tapos hanggang ganito, wala kaming ginawa. We are peace-loving people. And this is the only place. We have done nothing but pray and spread the love. Spread the good news. Why are you doing this to us? Humingi kami ng hustisya. Walang hustisya ngayon sa ating bansa. Sabi nila, they're just obeying an order. Whose order? Ayaw nilang alis. Hindi nila kami ang alis. We're not going to leave. We're not going to leave this land. Nakalive sa TV? Alam namin, inutusan lang talaga kayo. Hindi tayo magkakalaban. Alam namin, inutusan kayo. Pinadalangin namin kayo at tinutulungan kayo, sinusuportahan. Yan ang ministry ni Pastor ang tumulong at sumuporta. Lalo-lalo na sa men in uniform. Alam ni Pastor, alam namin kung anong pinagdadaanan nyo. Alam namin ang sacrifice ninyo. You gave your life so that we can live ours freely. Salamat sa inyong paglilingkod. Salamat sa ginagawa ninyo. Hindi rin basta-basta. Dahil alam namin, inalay na ninyo ang buhay ninyo para proteksyonan ang bansang Pilipinas, proteksyonan ng mga kapwa Pilipino, ang mga mamamayan. Alam namin yun. Alam namin na pakutusan lang talaga din kayo. Pero, intindihin nyo, maninindigan din kami sa katotohanan. Maninindigan din kami. At proteksyonan namin ang aming lugar, lalong-lalo na aming Father Pastor. Na mayroon ng isang bansa. Sa napakinggan niyo po, Attorney Sal, sinabahaba din niyo yung pagpapractice sa batas at pag-observe sa politika. Hustisya po ang sigaw ng ating mga kababayan. Pag ganun po ba, Attorney Sal, sukdula na ba ang ginagawa ng isang regime, ng isang pamahalaan? Gaya na sinabi ko noon pa, there is a creeping discontent sa taong bayan. At ito, lalong lalawak ito at lalaki hanggang ito'y pumutok. Kaya dapat itong mga opisyalis ng administrasyon, maghunos dili po kayo. Talagang gusto niya na yatang mapadali ang paghatol ng mga Diyos ng tadhana sa inyo. Kasi kung titingnan mo, Attorney Sal, kalabisan po ang nangyari, no? Kung Abuse nga eh. nagbabalik yung mga araw ng diktadura, hindi nga lang announced, hindi lang officially declared, parang tahimik, pero ang pinararamdam, batas militar talaga. Pero sa batas kasi yung pag-serve ng warrant should be done properly at ang oras niya, yung reasonable time. Madaling araw, mas 4. Pa. Unless na merong criminal activity, pwede yan. Pero nagdarasal, maayos naman. Correct. Walang... Willing na papasukin, attorney, kung dumaan sa tamang Dati na nga nilang ginawa yan eh. Bakit binabago nila yung kanilang proseso? Lalo na yung pagpunta nila doon sa mga lugar na arrest warrant yung inisyo, tapos bumisita, lumusog sila sa mga lugar na hindi sila sure. Haka-haka. At
lamang, attorney, yung kanilang nakuryente baga. Yung unang pag-serve nila ng warrant, saan ba ginawa yun? Sa compound? Sa compound. Yes, sir. Pati dun sa yun, yung garden? Sa Prayer Mountain, sir. Yeah, ginawa rin nila dun, di ba? Yes. Oo. Yes. Lahat tayo Simultaneously, attorney. Maayos naman ang nangyari. Bakit? Eto ngayon kakaiba. Pero ito, nangyari itong video na ipinapakita natin, attorney, alas 4 ng madaling araw yan. Then, mga around 6 or 5, 6 po na gano'n na ng umaga, ay nagkaroon ng negotiation yung mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ, nakipag-usap doon sa commander, leader man ng grupo ng operatiba, at doon nga ay nagkaayusan na gawin sa mapayapang paraan. Pinapasok naman at sa pahitulot na rin ng KOJC administrator. Ayun, mapayapa yung isinagawa. Hindi naman tulad ng ganito na pwersahan talaga. Unang plano nila talagang wawasakin yung gate ng ginawa din nila dyan sa Glory Mountain. Actually, hindi na kailangan ng negosasyon yun kung susundin lang nila kung anong tinatakna ng batas. Doon nga dapat sana. Ang problema, hindi sinusunod. Tsaka attorney, ang hirap niyan kasi trauma ng mga bata. Halimbawa, birthday ni Alicia ngayon, yung ambassador ng Children's Joy Foundation, nataon pa yung rain. Pumasok sa bahay nila, nakita yung dekorasyon sa kanyang kaarawan ngayong araw. Nagtaka yung bata. May epekto niya. Ba't ganito? Birthday ko pa naman. Ba't may nangyayaring ganito? Ang hirap naman ng attorney San. Ito bang, nung pumasok sila sa compound, di ba? Marami bang bahay doon na private? O ito yung mga buildings ng for worship? Mga buildings ng may for worship, may paaralan, meron ding mga bahay ng mga missionary workers, attorney. Itong nakikita ko ngayon, ano ba yan? Yun yung kingdom. Sa paligid po ng kingdom. Sa loob ng compound. Ito yung mga pulis. Oo, Yes, sir. taga CIDG. CIDG. Yung mga naka-uniforme, yan yung mga taga-SAF. PNP SAF. Parang pupunta ng digmaan, mahahaba ng mga baril. Oo. Ilan daan ba ang punta doon? Wala sinabi attorney, pero may Isang batalyon. batalyon. Oo. Pinadala dyan. At may mga chopper pa na paikot-ikot. Ang dami yung mga naka-uniforme yun. Yun po, kaya nga, yung ikinagulat nga ng mga kababayan natin dyan, mga members po ng KOJC. Dahil para bang sasabak sa gera, tignan po ninyo, parang sasabak sa gera. Doon na lang kaya kayo muna sa West Philippine Sea. Ayun. Mas mabuti. At Alam mo, proteksyonan niyo yung mga fishermen doon. Kaya dapat tulungan. Pero mas maganda nga ganitong gawin nila doon sa mga, alam mo yung sa CPP, NDF, at marami pang mga lugar na okupado pa nitong mga teroristang grupo. Doon, mga Ito mo naman yan. Akala mo sa gera eh. Ito sa Prayer Mountain. Masyado kayong overacting. Ito sa Prayer Mountain, ito, attorney. And I'm Tabayo. going to call out this kind president. Will you allow this kind of abuses under your administration? Grabe O, naman. paano pa kahirap ipagtanggol nyo, Mr. President, pag ganyan kayo? He was Grabe preaching naman. against dictatorship. Iba yung nangyayari po. Iba yung pagbabagong nangyari, attorney. Tawa ko dun sa mga sinabi ng attorney San. Parang ano lang yung attorney, the spiritual plane. Napaka-easy, basahin yung Biblia, no? Pero mahirap gawin, mahirap sundin. Oo. Parang ganyan lang din yan eh. Di ba? Sabi nga ni Maria Victoria Vera Piedad ng Pila Laguna, yung Biblia, pabalik-balik ta rin nyo man yan. Ano mang lingwahe gamitin nyo, isa lang ang tinuturo niya. Ang tinuturo niya ay pag-ibig, Yung love. Kung ganyan ang pinapakita nyo, ay hindi love yung ginagawa nyo. Yan Puot. puot, opresyon. pressure, pang-abuso. Yan ang kitang-kita ng tao yan. Kayo rin. Sige. Ay, para po sa mga tagapamahalaan, ipinagutos po ng administrasyon na inyo pong sauladuhin at kantahin itong Bagong Pilipinas Hymn at yung Pledge. Sa tuwing meron po tayong flag ceremony. Pakinggan po natin ito. Pakinggan natin. Maganda.
pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong rin ang mahal na panahon na para bumago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang itungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti hanggang kuminhakalado. Pagumalain natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pilipino, ang husay at takas, kagandahan ng talento, magpagbalik sa hanggahin ang oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Yan ba yung pagbabago? Grabe naman. Tulong nila. Bagong Pilipinas, mahal bigas. Yan po yung awitin, attorney. Pagkatapos ng Bagong Pilipinas hymn, meron pang Bagong Pilipinas pledge. Ba, meron pala. So, teka muna. You heard it first in SB9. Yung... Hindi ko narinig yan. Dito ko lang narinig yan. Ganda. Ako rin. Saka maganda. Pareho tayo. Sinong author? Sinong lyrics? Sinong... Composer. Composer. Ang nagsulat ng attorney ay isang national artist. Oh, pero national artist. Sino siya? Oh, ito. Was composed by national artist for music, Felipe Padilla de Leon Sr. Yung mga talata, yung mga titik, yung lyrics, ay isinulat po ng isang national artist for music and literature na si Levi Celerio. Kaya pala maganda kay Levi pala yan. Magaling yan si Levi Celerio. A modern version of the song was used during the campaign sorties of the Angkor Marcos in 2022. Isang mapait na karanasan. Maganda ho yung maganda. In fairness, maganda yung napapaindak ako habang nakikinig ako. Oh, no. Ako, hindi ako kontra na kantahin yan. You know why? Kasi, yung kantang yan ay patungkol sa administrasyon. Kailangan kayong magbago. Bagay na bagay yan. Kaya habang kinakanta yan, you should feel na that's for you. Yan! Yes! Oo, mga kababayan. Yan. Kaya mga kababayan, kantahin mo Magbago natin. na kayo. Kantahin mo natin ang kantahin yan. Baka Magising sakaling pumasok sa isipan at puso ng mga ito na itong kantang ito, ginawa ito para sa inyo. Para pakinabangan ng bansa. Oo. Magising na po kayo mga kababayan, magbago na kayo. Ito na yung bagong Pilipinas. Welcome po kayo dito. Lalong-lalo na ang administrasyon magbago sa mga maling patakaran. Hopefully, attorney, sana marinig ka at magbago na sila ngayon din. Kung hindi, kakantayin mo natin, hayang ka na naman. Ayan. Hindi ka na natuto. Ayan. Di na natuto. Tagal na tayo ng ako. Dito na lang tayo. Hey, yung pong kautusan na yun ay nakapalo po sa Memorandum Circular number 52 na inisyo po ng tanggapan ng palasyo ng presidente noong pong Hunyo 4. Nire-require po lahat ng mga ahensya ng gobyerno na patugtugin sa uladuhin at kantahin yung Bagong Pilipinas hymn at pagkaisahan po sa pagbigkas yung Bagong Pilipinas Pledge na Anti-Attorney Sal ay number 1
na dapat gawin at itutok sa mga nakaupo sa Malacanang? Apart from yung Philippine National Anthem, Ah. di ba meron pang isang pledge of loyalty? Panatang Makabayan. Yun, dapat, huwag nyo kakalimutan yun muna, panatang Makabayan. And then, patugtog nyo na kaya ito, at saka yung pledge. Pero sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, mukhang kailangan daw ng enabling law. Kailangan ng batas. Aba, para ipatupad yung ganoong kautusan, attorney, lalo na sa mga government instrumentalities and offices. Pag executive order, batas na rin yun. So hindi na kailangan ng both houses of Congress. Pwede na, kung gusto nila, di gumawa rin sila. Executive order lang. Sabi pa nga dito, attorney, ng ating mga kababayan, mula kay Gwen Peñalosa, panahon na ng mag-marshmallow. Yo! At panasig na ang mga presyo para sa paglugmok ng mga Pilipino. Panahon na rin ng pagbabago na si, may binabanggit siya, Lisa daw ang pangalan, ang namumuno sa gobyerno. Ayan, at mula naman kay Berto Vlog, gusto ko yan, ganyang background na yan habang kinakanta yan, nakikita niya, attorney, na habang kinakanta yon, ipinapakita natin yung ginagawang raid ng mga otoridad dito nga po sa mga kingdom compound ng the Kingdom of Jesus Christ, the Davao City.